Mula sa sentro ng mga nagbabagang balita, inihahatid namin ang mga isyong dapat ninyong malaman. Walang paligoy-ligoy, malinaw at direkta sa punto. Mula rito sa lungsod ng Davao, ako si JP Milyasa. At ako naman si Giselle Onta, nakabantay sa bawat anggulo ng lipunan upang ihatid sa inyo ang kompleto at tapat na pagbabalita. Nakatutok kayo sa DXN TV, Tinig Timog Silangan. Sa Pilipinas nanindigan sa gitna ng sanksyon ng China kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Senator Cheese Escudero inihalal bilang presiding officer sa paglilitis kay Vice Presidente Sara Duterte. Anak ng kapitan, arestado sa droga. Konstruksyon ng Samal Bridge at Smart 911 app, aarangkada na. University of Southeastern Philippines humakot ng mga matatagumpay na programa at inovasyon ngayong buwan. Detalye sa ating unang balita. Kinilala ng pambansang pamalaan ng Pilipinas ang katatagan ng bansang matapos harapin ang ipinataw na ban ng Beijing kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Narito ang ulat ni Kabalitas Sheila. Inilarawan ni Pangulong Marcos ang deklarasyon ng China na gawing persona non grata si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. bilang very unhelpful dahil lalo lamang nitong itinataas ang antas ng tensyon sa West Philippine Sea at sa buong rehiyon. Sa ilalim ng sanksyon na ito ng Beijing, pinagbawal si Teodoro sa mainland China, Hong Kong at Macau, bukod pa sa tangkang pag-freeze o pagpigil sa kanyang mga lokal at international na negosyo. Gayunpaman, binigyang diin ni Teodoro na ito ay karaniwang parusa at badge of honor lamang para sa mga opisyal na matapang na nagsasalita laban sa panloloko at agresibong aktibidad ng China sa ating teritoryo. Dagdag ng mga defense analyst, ang hakbang na ito ng Beijing ay patunay lamang na epektibo ang estratehiya ng Pilipinas sa pagdepensa sa ating soberanya. Sa kabila ng matinding diplomatikong sagupaan na ito, nanindigan ng Administrasyong Marcos na hindi nito tuluyang puputulin ang linya ng komunikasyon sa China. Bukas pa rin ang bansa sa pakikipag-usap sa government, commercial at maging sa personal level ngayong 2026 upang maiwasan ang anumang armadong komprontasyon. Sheila, sa ngalan ng totoong balita, naguulat para sa bayan. Formal lang binuksan ngayong Lunes, July 6, 2026 ang impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte sa Senado, kung saan nagkaroon ng palitan ng liderato sa pagdinig. Narito ang detalye mula kay Kabalita Ken Porras. Sa mosyong inihain ni Senator Ping Lacson ngayong araw, napili ng mayorya si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial matapos makakuha ng 12 votes laban sa 8 na kumontra. Pinalitan ni Escudero si Senate President Win Gatchalian sa pagpapatakbo ng pagdinig alinsunod sa bagong tuntunin ng Senado ukol sa conflict of interest at patas na palit. O naman na Senate Minority Leader Alan Putin Cayetano at Senador Pia Cayetano ang legalidad ng pamumuno. Ayon sa magkapatid na mambabatas, ang biglaang pagpapalit ng liderato ay walang sapat na batayan sa konstitusyon at maaaring umunong magdulot ng pagiging null at void ng buong proseso ng impeachment. Sa kabilang banda, pinanliligan naman ni Senate President Gatchalian at Senador Kiko Pangilinan ang visa at legalidad ng naging eleksyon at sinabi naman ito sa tamang demokratikong proseso ng mayorya. Inaasahang mas magiging emosyonal at masusi ang mga susunod na araw ng paglilitis upang makatutok ang buong bansa. Sa ngalan ng totoong balita, Ken Porras, balik sa studio. Sa kabilang dako, formal na rin pumasok ang defense team ng Vice Presidente sa Senate Impeachment Court upang simulan ang legal na laban. Para sa kompletong detalye, nasa ulat ni Kabalita Yansen Manlubaban. Pinangunahan ni Attorney Sheila Sison ang paghahain ng entry of appearance para sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte noong Lunes. Nahaharap ang Vice Presidente sa 4 na mabibigat na articles of impeachment, kabilang ang maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at ang kontrobersyal na pagbabanta sa buhay ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Mahigpit namang nagbabala si Attorney Sison laban sa aniyay pag-aabuso sa proseso ng impeachment upang magbigay lamang ng political na pressure
pressure at sirain ang kredibilidad ng Vice Presidente bago ang susunod na eleksyon. Ipinaalala rin ng defense team na ang reklamong ito ay isang tuwirang paglapastangan ng boses ng taong bayan dahil ang sinusubukang tanggalin sa pwesto ay isang opisyal na may bitbit na dambuhalang mandato mula sa mahigit 32 milyong Pilipino noong halalan. Kumpiyansa ang kampo ni Duterte na magpapawalang bisa ang lahat ng akusasyon kapag nailatag na ang kanilang mga ebidensya. Sa ngalan ng totoong balita, Yansan Manubatan para sa Bayan. Dumako naman tayo sa mga lokal na ulat dito sa lungsod ng Davao. Isang anak ng barangay kapitan ang naaresto sa isinagawang bypass operation sa Kalinan District. Para sa kompletong detalye, Ken Boras, ibalita mo. Naaresto ng mga operatiba ng Kalinan Police Station ang suspect na si alias Lloyd, 41 years old, na kinumpirmang anak ng isang nakaupong barangay kapitan sa ikatlong distrito ng lungsod. Ang operasyon ay nag-ugat sa serye ng surveillance matapos ang mga sumbong ng talamak na bentahan ng iligal na droga sa lugar. Isinagawa ang drug bypass operation noong Hunyo 30, 2026 sa Purok 6B, Barangay Riverside. Ayon kay Police Major Maria Teresita Gaspan, tagapagsalita ng PCPO, na-recover mula sa suspect na itinuturing na isang high-value target ang kabuang 150 gramo ng pinatayong shabu na nakasalit sa malalaking plastic sachet. Ang kontrabando ay may kabuang halaga na tinatayang aabot sa 1,200,000 piso batay sa standard chart price. Naaharap ngayon ang suspect sa mabigat na kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, habang iniimbestigahan pa kung may kinalaman o alam ang kanyang magulang sa illegal na aktibidad nito. Sa ngalan ng totoong balita, Ken Poras, nag-uulat para sa bayan. Maraming salamat, Ken. Ngayong nilinaw naman ng DPWH Davao Region ang estado ng konstruksyon ng Davao Summer Bridge sa kabila ng mga lumalabas na isyu tungkol sa pundo. Narito ang nangulat ni Sheila Anunciado. Iginiit ng DPWH Davao Region na tuloy-tuloy at hindi hihinto ang konstruksyon ng inaabangang Samuel Island Davao City Connector SIDC project. Batay sa pinakahuling ulat ng ahensya, umabot na sa 61.334% ang kabuuang progreso ng engineering at structural foundation nito hanggang noong Hunyo 25. Nilinaw na DPWH spokesperson Dean Ortiz na bagamat 314 million peso pa lamang ang aktual na ipagkaloob mula sa hininging bilyong pisong budget para sa kasalukuyang siklo ng proyekto, hindi ito naging malaking hadlang sa kanilang operasyon. Sa katunayan, upang masiguro na walang delay, tumatakbo ng hanggang 24 oras o may night shift operations ang mga manggagawa sa ilang kritikal na bahagi ng tulay sa karagatan upang maabot ang target completion sa September 2028. Maasa ang DPWH na sa susunod na pag-aproba ng pambansang pondo ay magbibigay na ang buong balanse upang lalo pang mapabilis ang pagbubukas nito na magpaunlad sa turismo ng rehiyon. Sa ngalan ng totoong balita, Sheila Anunciado, nag-uulat para sa bayan. Kaligtasan at emergency response, nakatagdag ng Davao Central 911 isang makabawang Kapalita yan, Seren Batan para sa Italia. Upang makasabay sa mabilis na takbo ng teknolohiya, inanunsyo ni Lendon Leovic Ancahas ng Central 911 Division na opisyal nilang ilulunsad ang isang smart emergency mobile application bago matapos ang taong 2026. Ang hakbang na ito ay naglalayong mapabilis ang pagtugon o response time ng mga ambulansya, bombero at pulis sa mga emergency na insidente at upang mabawasan din ang mga maling nairurutang tawag. Ang bagong app ay magtatampok ng state-of-the-art na GPS-based caller location, geospatial mapping at real-time responder tracking kung saan makikita ng biktima kung nasaan na ang sumaklolo sa kanila. Malaki rin ang may tutulong ng system encryption ng app upang matukoy at maparusahan ang mga gumagawa ng prank calls na labis na naging provision ng lungsod. Paalala ng pamahalaan, i-download lamang ito sa mga opisyal na platform kapag ito ay nilabas na. Sa ngalan ng totoong balita, Lansen Batan nag-uulat para sa bayan. At para naman sa mga mahilig sa palakasan at turismo, handa na ang Davao City sa kauna-unang Kalapit Trail Wadigan. Narito ang ulat ni Ken Poras. Handa na ang walmuduging bahagi at nakamamanghang tanawin ng lungsod sa pag-host ng pinakaunang BC Trail Ultra ngayong darating na Hulyo 25 to 26, 2026 sa walmuduging bahagi ng Kalinan District. Ayon kay Mikey Abotadera, pinuno ng City Sports Development Division, hindi lamang ito simple karera kundi isang malaking hakbang para sa sports tourism ng
Sa kasalukuyan, tinatayang 30 hanggang 50 na elite runners mula sa iba't ibang bansa sa Asia Pacific region ang pumpirmado na na-register na. Bukod pa sa lahat ng mga na mananakbo na susubok sa matatarik na dinalos at panghamong trail ng Davao, bukod sa pagpapakita ng dalhin sa palakasan, naglalayong din ang aktibidad nito na paon na rin ang lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga tutulong komunidad at mga negosyo sa Kalinan. Tiyakin ang iyong preparasyon, mga kabalita, dahil simula na ito ng mas pinalakas na programang pampalakasan sa lungsod. Sa ngalan ng totoong balita, Ken Boras, nag-uulat para sa bayan. Maraming salamat, Ken. Bago po tayo magtungo sa ilang mahalagang paalala, narito muna mga nagbabagang balita na dapat inyong abangan sa ating pagbabalik. University of Southeastern Philippines nakilisa sa National Dengue Awareness Month upang protektahan ang kaligtasan ng buong komunidad. USEP at National Organization of Science Teachers and Educators, puspusan na ang paghahanda para sa gaganaping research publication Blueprint Workshop. At USEP at Samal Island City College nagsalit pwersa na rin para palaksin ang kanilang programang pagkasalian. Hihimayin natin ang mga ulat na yan pagkatapos ng maikling paalala. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang balitaan. Araw-araw, laman ng balita ang salitang impeachment. Pero, ano nga ba ang ibig sabihin nito? At bakit ito mahalaga sa iyo? Ayon sa ating konstitusyon, ang impeachment ay ang pinakamataas na proseso ng paglilitis para sa mga pinakamataas na opisyal ng bayan. Ginagawa ito kapag may akusasyon ng mabibigat na kasalanan tulad ng treason, bribery, graft and corruption, o betrayal of public trust. Paano ito gumagana? Simple lang. Ang Kamara o House of Representatives ang nagsisilbing taga-usig o prosecutors. Sila ang nag-iipon ng ebidensya at naghahain ng kaso. Senado naman ang tumatayong impeachment court. Ang mga senador ang magiging jurado na titimbang sa mga ebidensya at magpapasya kung guilty o not guilty. Kailangan ng pabor na boto ng 2/3 o 2/3 ng Senado upang matanggal sa pwesto ang isang opisyal. Bakit ito mahalaga? Dahil sa isang demokrasya, ang tunay na kapangyarihan ay nasa taong bayan. Ang impeachment ay patunay na walang sinuman, gaano man kataas ang pwesto, ang mangingibabaw sa batas. Kaya huwag lang maging manonood, maging mapanuri, pakinggan ang ebidensya at bantayan ang katotohanan. Isang paalala para sa isang mas mulat na Pilipinas. Mula sa pamunuan ng DXN TV, Tinig Timog Silangan. Nagbabalik ang balitaan. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga headlines kung saan bida ang University of Southeastern Philippines. Formal lang pinaspasan ng USEP ang pagpalawak ng kanilang puwersa sa serbisyo publiko. Opisyal na nanumpa sa tungkulin ng 2 bagong non-teaching personnel ng pamantasan upang magatid ng mas sapat na serbisyo. Para sa kumpletong pagbabalita, Ken Boras, idetalye mo. Formal nang pumasok sa pamilya ng USEP ang 2 bagong kawani matapos ang kanilang opisyal na panunumpa sa tungkulin noong Hunyo 29, 2026. Pinamumunuan din ni USEP President Dr. Bonifacio G. Gibales Jr. ang seremonya ni Sheriff Jane K. Lungan na itinalaga bilang bagong Administrative Aid Force sa ilalim ng Human Resource Management Division or HRMD at Jerly D. Prevendo bilang Administrative Aid 4 naman sa College of Engineering. Ang pagdaragdag ng mga bagong kawani ay bahagi ng estratehikong hakbang ng universidad upang tugunan ang lumalaking pangangailangang administratibo ng mga mag-aaral at mga guro. Inaasahang magiging katuwang ang dalawa sa pagpapanatili ng dekalidad at mabilis na serbisyo sa buong komunidad ng pamantasan. Buksan ng University of Southeastern Philippines o USEP ang pinto para sa mas pinalakas na ugnayang pandaigdig sa larangan ng edukasyon at akademya. Matagumpay na tinapos ng pamantasan ang 6 na buwang Global Inters Program nito. Alamin natin kay Kabalita Sheila Anunciado ang buong detalye. Sheila, pasok!
Matagumpay na idinaos ng USAP Office of International Affairs ang Global Interns 2026 Exit Conference noong July 2 upang bigyang pugay ang 5 natatanging intern mula sa University of Deusto sa Espanya. Kinilala sa seremonya sina Andrea Blanco, Andrea Pardavilla, Mano Aizpurua, David Rua at Kibir Colmenero matapos ang kanilang 6 na buwang masigasig na paglilingkod at pagbabahagi ng kaalaman sa pamantasan. Pinamunuan mismo ni Dr. Bonifacio G. Gabales Jr., Pangulo ng Universidad, ang naturang aktibidad na nagpapatibay sa dedikasyon ng USAP na isulong ang Sustainable Development Goals ng United Nations, partikular na ang kalidad ng edukasyon at pandaigdigang pakikipagtulungan. Ayon sa pamunuan ng programang ito ay patunay na ang USAP ay patuloy na naging sentro ng kultura at inobasyon para sa mga dayuhang eskolar sa rehiyon. Sa ngalan ng totoong balita, Sheila Anansiado, nag-uulat para sa bayan. Sumasabay din ang USEP sa paghahanap ng solusyon laban sa nakamamatay na sakit. Bilang pakikisa sa National Dengue Awareness Month, naglahad ng isang makabuluhang siyentipikong pag-aaral ang College of Arts and Sciences upang labanan ang dengue sa rehiyon. Kabalita, Yansen Manlupatan, ibalita mo. Formal na itinampok ng USAP Publication Unit ang pinakahuling pananaliksik ng College of Arts and Sciences na naglalayong magbigay ng tinatawag na Data-Driven Healthcare Solutions kontra dengue. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, gagamitin ng mga eksperto ang mga advanced statistical data upang masuri kung aling mga lugar ang madalas na tinatamaan ng sakit at kung paano ito mapigilan bago pa magkaroon ng outbreak. Target ng pananaliksik na palakasin ang community-level health resilience o ang kakayahan ng mga lokal na barangay na rumisponde at maglinis sa kanilang kapaligiran, lalo na ngayong pumasok na ang panahon ng tag-ulan. Malaki ang may tutulong na pag-aaral nito sa Department of Health o DOH para sa mas epektibong pamamahagi ng tulong at impormasyon. Sa ngalan ng totoong balita, Yansen Manlubatan para sa Bayan. Magbukas naman ng malaking oportunidad ang USEP at NOSTE para sa mga lisensyadong profesional at mga guro at aham sa bansa. Inihahanda ng 2 institusyon ang isang prestigyosong seminar workshop na magkakaloob ng dagdag 12 CPD unit sa kanilang lisensya. Para sa detalye, kabalita Sheila Anansiado, ibalita mo. Magkatuwang na maglulunsad ang USAP at ang National Organization of Science Teacher and Educators o NOSTE ng 3 araw na Research Publication Blueprint Workshop. Gaganapin ang malawakang pagsasanay na ito mula Hulyo 15 hanggang 17, 2026. Bukod sa mga bagong kaalaman sa pagsusulat, ang naturang workshop ay magkakaloob din ng mahalagang 12 CPD points na kailangan ng mga professional para sa pag-renew ng kanilang mga PRC license. Ayon sa komite, bukas na ang pagpaparehistro para sa mga regular na professional, mananaliksik at maging sa mga mag-aaral ng graduate school na nais maipalathala ang kanilang mga scientific paper sa mga kilalang journal. Tatakbo ang rehistrasyon hanggang July 14 lamang, kaya hinihikayat ang lahat na magpatala na ng maaga. Sa ngalan ng totoong balita, Sheila Anansiado, nag-uulat para sa Bayan. Nagbunga ang ilang linggong puyatan at matinding aralan ng mga susunod na tagapagtanggol ng batas. Matagumpay na tinapos ng USEP School of Law ang kanilang masinsinang Summer Law School Program. Narito ang ulat mula kay Juliel Meliesa. Pasok! Mahigit 120 individual ang matagumpay na nakakuha ng kanilang mga sertipiko matapos magtapos ang Summer Law School Program ng USEP School of Law na tumakbo mula May 29 hanggang June 14, 2026. Ang intensive program na ito ay pinangunahan ng mga kilalang abogado sa rehiyon na sina Dean Jamil Adrian Khalil Matalam, Attorney Ima Connie Olayan at Attorney Camille Remorasa. Sa loob ng 3 linggo, isinilalim ang mga kalahok sa mga examination ng aktual na legal cases, malalim na pagsusuri ng batas at mga epektibong strategiya sa pag-api sa darating na bar examinations. Ayon sa pamunuan, layo nitong itaas ang passing rate ng pamantasan at makabuo ng mga abogadong may integridad at puso para sa bayan. Sa ngalan ng totoong balita, Juliel Meliesa, nag-uulat para sa Bayan. Para sa ating huling ulat sa campus, pinagsasama ng 2 malaking paaralan sa rehiyon ang kanilang prensa upang isulong ang pagkakapantay-pantay at inklusibong edukasyon. Pinagsimulan na ng USEP at Samal Island City College ang pagbuo ng mga makabagong programang
Naglunsad ng isang online exploratory meeting ang Youth, Gender and Development o GOD Office kasama ang pamumunuan ng Samuel Island City College o CICC noong Hunyo 24, 2026. Ang hakbang na ito ay opisyal na simula para sa pagbabalangkas ng isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng dalawang institusyon. Pangunahing layunin na makasaysay ang partnership nito na magtulungan sa mga akademikong pananaliksik, pagpapabuti ng kurikulum na sensitibo sa kasarian at higit sa lahat ang pagbuo ng mga makabagong learning resources para sa mga person with disabilities o PWDs. Sa pamamagitan nito, masisiguro na walang mag-aaral ang maiwan sa loob ng silid-aralan sa Davao Region. Sa ngalan ng totoong balita, Ken Porras, nag-uulat para sa bayan. Nahilig ang buong Hollywood sa pinakamalaking celebrity wedding ngayong taon. Opisyal nang nag-isang dibdib ang pop superstar na si Taylor Swift at ang NFL star na si Travis Kelce sa isang lihim at marangal na seremonya. Narito ang ating showbiz correspondent Joshua Duran para sa eksklusibong detalye. Pasok! Itunuturing na wedding of the century ng mga fans at kritiko ang naganap na pribadong kasalan ng pop icon na si Taylor Swift at football champion na si Travis Kelce noong July 2026. Ginanap ang marayang seremonya sa tanyag na Madison Square Garden sa New York City na binalot ng napakahigpit na seguridad at isang strict no-phone policy upang matiyak ang privacy ng okasyon. Pinangunahan ng sikat na Hollywood actor na si Adam Sandler ang pagpapakasal sa dalawa, na dinaluhan ng mahigit 1,000 naglalakihang pangalan sa mundo ng musika, palakasan at pelikula. Agaw eksena rin ang mga asawa sa kanilang suot na custom Dior haute couture na nagpakinang sa gabing iyon. Nag-uumapaw naman sa pagbati ang buong internet mula sa milyon-milyong Swifties na matagal na nag-aabang sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Para sa showbiz update, tayo ay hindi late. Hindi lang Hollywood ang maalap dahil maging ang lokal na telebisyon magpapasiklab din sa kanilang pinakamalaking kolaborasyon ngayong Hulyo. Balik sa iyo Joshua para sa mga nagbabagang chika sa industriya. Todo-todo na ang tapatag sa primetime dahil opisyal nang papasok sa kapamilya platforms ang dalawang higanting teleserye ng TV5 simula July 27, 2026. Kaabang-abang dito ang A Secret in Fame na pinagbibidahan ng nagbabalik tambalang Enrique Hill at Andrea Brillantes na kinunan pa sa mga romantikong lokasyon sa Europe, pati na ang pampamilyang drama na My Best Friend Eman nila J.M. De Guzman at Shaina Magdayaw. Hindi lang yan, dahil usap-usapan din ang powerhouse comeback teleserye ni Kathleen Bernardo at James Reid na pinamagatang Someone Someday. Ito ang nakatakdang pumalit sa ratings champion at hit action drama series na Blood vs. Duty. Tiyak na mapupuyat ang mga Pilipino sa rami ng dekalidad na panonoorin ito. Joshua Duran nga pala nag-uulat para sa showbiz. Mula sa mundo ng sining, dumako naman tayo sa tagumpay ng atletang Pilipino. Binagayway ng pambansang koponan ng archery ang watawat ng Pilipinas matapos sumakot ng parangal sa isang prestiyosong international na torneo sa Singapore. Kabalita Joshua Duran, ibalita mo. Naghari sa galing at tala sa kasinta ang mga Pilipinong mamamana matapos sumakot ng kabuang siyang naging medalya ang National Archery Team sa katatapos lang na Singapore International Archery Open ngayong July 2026. Nakuha ng Pilipinas ang podium finishes laban sa mga powerhouse na bansa sa Asia. Ayon sa pamunuan ng World Archery Philippines, ang tagumpay na ito ay nagmarka ng isang napakahalagang milestone, lalo na para sa ating mga grassroots o mga bagong sibol na batang archers na nagpakita ng world-class na focus, matinding konsentrasyon at katumpakan sa bawat bitaw ng pana. Ang dominasyong ito ay patunay na unti-unti ngang nagbubunga ang bisyon ng Pilipinas na maging isang lehitimong sports powerhouse sa larangan ng archery sa buong mundo. Sa ngalan ng totoong balita, Joshua Duran, nag-uulat para sa bayan. Para naman sa malagang paalala sa lagay ng ating panahon, narito ang ating weather forecaster, Joshua Duran. Weekend dahil sa kasalukuyang mountain break ng bansa. Ngunit may aasang thunderstorm sa pagsapit ng hapon o gabi, partikular na sa malaking bahagi ng Mindanao at sa Davao Region. Samantala, binabantayan ng pag-asa ang mabilis na paglakas ng bagyong Bobby sa Central Pacific Ocean na sumasa-ilalim sa explosive rapid intensification at sa ngayong ganap na super typhoon.
Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules, July 8, 2026, kung saan bibigyan ito ng lokal na pangalan Inday. Bagamat posibleng hindi ito mag-land or magtungo sa Taiwan, aasahang palalakasin nito ang habagat simula July 9, 2026 na magdadala ng malakas na ulan at banta ng pagbaha sa Luzon na kahawig ng naging epekto ng Super Typhoon Karina noong July 2024. Manatili tayong ligtas at laging handa. Joshua Duran para sa Balitang Weather. At iyan ang kabuuan ng mga pinakamalalaki at nagbabagang balita ngayong gabi. Mula sa inyong pinagkakatulaang sandigan ng impormasyon, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Giselle Unta. At ako naman si JP Villesa. Patuloy po tayong maging mapanuri, maging matapang sa pag-alam ng katotohanan at laging handa sa anumang hamon ng panahon. Dahil ito ang DXZ TV, Tinig Timog Silangan. Magandang araw, Pilipinas!